Matapos manalo ni Kevin Durant ang gold medal sa Olympics, bumili siya ng minority shares ng Paris Saint-Germain. Ito ay para mapataas ni Kevin Durant ang value kapag dinala niya yung brand sa US. Yung PSG, meron din itong crypto, lagi ko nakikita dati. Dito naglaro din si Mbappe kahit si Neymar Jr. Kaibigan din ni Kevin Durant yung president ng Paris Saint-Germain at bukod pa doon, meron din siya mga investments sa MLS or Major League Soccer na part owner siya ng Philadelphia Union. Minority owner din siya ng Gotham FC para sa Women Football League sa US. Kasama doon ang Brooklyn Aces sa Major League Pickleball. Sinimula ni KD na bilhin ng minority shares nang nasa Brooklyn Nets pa siya. Kasama pa doon na nag-i-invest din si KD sa Professional Golf, National Cycling League, Premier Lacrosse League at League 1 Volleyball. Bukod doon sa PSG, kalimitan nag-i-invest si Kevin Durant sa mga startup. As of February 2024, may net worth si Kevin Durant na mahigit $300 million. Base pa kay KD, pinaghahandaan niya yung retirement. Kasi yung liga nagiging pabata at yung mga players ngayon nagkakaedad na. Pagdating ng September 29, si Kevin Durant magiging 36 years old na. Pang-15 na oldest player for next season si KD. At ngayon ko lang din napansin, mas matanda pala sa kanya si Boban. Hindi kasi mapigilan ni KD na maisip na bilang na yung taon niya sa NBA. Gusto lang talaga niya magstay pa. Ang number 1 supporter ni KD yung nanay niya na ilang beses na nilang napag-usapan yung retirement at pinaghahandaan na rin ni Kevin Durant. Karamihan ng mga players na nasa status ni KD nag-i-invest na. Practice di umano to para kay Kevin Durant sa kanyang retirement, yung pagbili or pag-invest sa mga sports league. Kung sina LeBron at Steph, mostly ang investment nila sa entertainment, si KD sa mga sport league. Karamihan pa ng mga investment ni Kevin Durant ay sa mga startup, either sa entertainment or kaya sa mga liga or teams. Meron na dati siyang mga investment pero last 2022, nag-start ng maging investor ng iba-ibang sports team or sports league sa US si Kevin Durant. Meron pang natitira kay KD na 2 taong kontrata sa Suns until 2026. 37 years old na siya noon. Nakalinya na din si Kevin Durant until October or hanggang February para sa contract extension. Base sa report ng Suns, pwedeng bigyan si Kevin Durant ng 1-year contract extension. Pareha sila ni Steph na 1 taon lang ang pwede makuha extension sa ngayon dahil sa over 38 rule. Si LeBron naman nagkaroon ng bagong hater, si Stephon Marbury, na nag-post siya na si LeBron hindi dapat babanggit sa kapareho ni Michael Jordan. Nagsimula di umano yung pagpo-post ni Marbury nung Olympics nang inisnab siya ni LeBron. Parang napahiya nun si Stephon Marbury nang hindi siya pinansin ni LeBron. Parang naging invisible siya. Kinonfirm din yun ni Brandon Robinson na meron pang clip. Tuloy-tuloy din ang pagpo-post doon ni Stephon Marbury against kay LeBron. Nagrebat pa si Marbury sa isang post na si LeBron merong 40k, 10k, 10k. Tinalo pa ni LeBron yung 10k ng Pinas. Yung kanya kasi 2 10k. Nagreply lang doon si Marbury ng 6-0. Particular to kay Michael Jordan sa finals. Yung mga fans sinabi doon nagsimula yung outburst ni Marbury sa SOCMED nung inisnab siya ni LeBron. Pero dati pa kasi may mga comments si Marbury against kay LeBron. Lalo na yung patama niya tungkol sa tribute kay Kobe na tinawag niya pang hindi tunay na Lakers si LeBron. Kinall out din niya yung pagtrato ng Lakers dito kay Russell Westbrook, particular doon kay LeBron. Sa malamang nabasa ni LeBron yung mga pinost or sinabi ni Marbury. Sa mga fans ngayon, malamang tatanungin sino ba naman yung Marbury na yon. Pero kung matatandaan nyo, ngayon kasi meron ng bagong trabaho sa US lalo na sa NBA. Dahil meron tinatawag doon na professional haters ni LeBron. Instant money yon pag magsasalita against sa kanya. Dahil nga meron pang ini-invite doon sa mga network at malaki din ang binabayad.